Same feathers flocks together. So ngayon guys, nagsalita na nga ho itong si Arnie Teves at naghayag siya ng matinding pagsuporta dito sa mga pasabog, mga bomba ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sinusuportahan niya rin si Mayor Baste na dapat talagang mag-resign na daw ho itong ating Pangulo dahil meron daw ho tayong presidenteng adik. So ngayon, ipapakita ko yung video na kung saan china-challenge tayo ni Arnie Teves na ireklamo daw natin ang ating presidente. Alam nyo guys, napaka below the belt ng mga binitawang salita ni Arnie Teves. Alam mo, kung ako sa'yo, umuwi ka sa bansang Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. China-challenge mo kami na ireklamo namin ng Pangulo, kaming mamamayang Pilipino, china-challenge namin ikaw na umuwi sa Pilipinas at harapin yung kasong pinanggagagawa mo. Now, eto, napaka below the belt guys. Foul ang mga binitawan niyang salita. So kung totoong may yagballs ka, magpakalalaki ka, umuwi ka dito at dito mo sabihin yan sa ating presidente. Ngayon, panoodin natin tong kanyang video. Ang tagal kong nanahimik, pareho lang kami ni Buskulong, matagal nanahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung firma nyo, pwede bawiin nyo o mag-execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo. Huwag natin ibenta ang ating firma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. Gago. Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Gago. Tama rin si Buskulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa sa akin. Tarantado talaga. Ewan ko lang kung kaya niya. Siyempre ako, ordinaryong tao, si Buskulong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, pinanggit ko yung supplier si Ibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala kang naniniwala. Ngayon si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Yan. Challenge. Sa mga congressman ngayon, o congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita ka kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita eh. Bakit parang kabilang dalawa ni Buskulong ang may tapang na magsalita? Ay, nandyan ka sa ibang bansa eh. I challenge you. Sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan o may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Diba? Ang ina talaga niya. Sa korte? Pwede ka magreklamo sa barangay? Tarantado. Diba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh.
kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip. Dala ng droga, dala ng pag-under the saya, mahirap yun, mahirap yun. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino. Sa napag-alaman ko po, hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Sobrang mahal na ng mga bilihin, sobrang taas na ng presyo ng petrolyo, sobra na ang pang-aapi. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Pa-biyahe-biyahe, pa-New York, pa-Europe, gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, tama pa ba ito? O tama na? Paano natin ito matututukan? Papaabutin pa ba natin ito ng 6 years? Na magtiis tayo ng ganito? Tingin ko, kailangan natin magkaisa. Samahan natin si PRRD sa kanyang stand na kailangan na ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Inciting ko sa rebellion to Sa tanong ko kung saan tayo hihingi ng tulong, seryoso ako, please leave your comments on the comment section below kung saan tayo pwede tumingin. Naging vlogger. Sa mga militar at pulis, ako ay nananawagan din sa inyo. Obligasyon nyo, katulad ng sabi ni PRRD kagabi, na tulungan ang taong bayan at panindigan ang ating bahay o konstitusyon. Unang-una, hiling ko sa inyo, huliin nyo ang mga adik, lalo na ang mga nagbebenta ng droga. At kung pwede, please, pakiunahin yung nasa gobyerno na gumagamit ng cocaine. Diba? Lastly, I ask everyone, let us support VP Inday Sara. Huwag natin siyang pabayaan na apihin ng kanyang mga kasamahan o katunggalit man sa gobyerno. Si Inday Sara at si PRRD at ang kanilang pamilya ang isa sa mga pinakamalaking makakatulong na mabuhay ng maganda ulit ang bayang, ang bansang Pilipinas. Again, huwag natin pabayaan si VP Inday na apihin ng mga tambalislus. Yun lang po. Ito po si Congressman Arnie Teves na ikiusap sa inyong lahat. Hindi ko para sa akin, kung hindi para sa lahat ng Pilipino, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Okay. Yan ho yung mga maanghang din na salitang binitawan ni Arnie Teves na dapat pinakaunang hulihin dito ay ang ating presidente dahil yan daw ho ang gumagamit ng cocaine. So ang tanong dito, where is your facts? Where is your evidence? Ano, papaniwalaan mo yung hearsay ni former president? Well, the PDEA nag-announce na no Marcos. Since yung nabuo yung PDEA, yung ahensya ng PDEA noong 2002, walang Marcos na nakita sa listahan sa watch list ng PDEA. Pero itong si Digong, yung kanyang mga pinagsasabi, apekto na yan ng fentanyl. Sa kanyang pag-iisip, nagkaroon na siya ng brain damage, katulad mo. Diba? Well, kung ikaw nga pinapahuli ng gobyerno dahil nakategi ka ng humigit kumulang 15 to 20 if I'm not mistaken. Ito pa kayang sila Digong? Nako, lalo pat ngayon, ito yung sabi ni House Speaker Martin Romualdez kailangan harapin mo yung batas na baka nilabag mo noon sa administrasyon mo. End of war. Tapos ang usapan. I think the ICC is here in our country. And I know they are done investigating. And by the middle of this year, baka lumabas na yung warrant of arrest
para sa mga taong merong person of interest dito sa ICC. Yung merong nilabag na human rights law, human rights violation, karapatang pantao. Ikaw, umuwi ka, harapin mo yung nilabag mong karapatang pantao. Ang dami mong satsat. I challenge you kung may yagbol ka, umuwi ka rin ng bansang Pilipinas. Huwag tago ng tago dyan. Huwag kang under the saya sa ibang bansa. Umuwi ka. Hello mga palangga, umuwi ka na. Yun lang.